hindi ko naman talaga alam saan ako pupunta eh. Sa pinakulo yung mga gamit ko. Habang binabaybay ko yung kalsada, iniisip ko kung saan ako pupunta. Wala talaga sumasagi sa isip ko kung saan. Anyways, kasalukuyan ako ngayon na nasa Calax. Pa-exit ng Silang. Hanap na muna siguro tayo ng matutuloy ang campsite. Bukas na tayo mag-isip kung saan ba talaga tayo pupunta, dahil medyo wala pa ako sa visyo, men. Mikey Lista Vlogs. All goods mga nilalang, nandito na tayo ngayon sa Beerfront campsite dito sa may Tagaytay. Nakapunta na ako dito dati, no? Kaya naman ito agad yung naisip ko na puntahan para sa camping adventure na to. Medyo hapon na tayo nakarating, kaya naman medyo nagdidilim na din. Pero all goods lang yon dahil nandito tayo sa Tagaytay. Isang hudyat lang yon na magiging malamig na ang gabi. Set up muna tayo mga nilalang. All goods mga nilalang, nailabas na natin tong ating kitchen. Na-prepare na rin natin itong mga kakailanganin. Dito nakalagay yung mga plato natin at ilang mga condiments na kakailanganin sa pagluluto. At ang ilang mga grocery supplies natin dyan. At medyo nilinisan ko na rin pala yung loob ni homie. Bukas kapag maaraw na ispapakita ko sa inyo yung mga nadagdag natin sa kanya. Habang sinuset-up ko yung ating water tank, napagtanto ko na wala na siyang laman. Sa pagkakaalala ko bago tayo umalis ng bahay is nalagyan ko ng laman to. Pagkatingin ko nakabukas na yung faucet niya. Malamang sa malamang mga nilalang, no. Nagpark kasi ako kanina sa Alphamart sa Silang Cavite para mag-grocery. Panigurado doon tayo na pagtripan. Anyways, all goods lang yan. Dito naman sa Beerfront, meron sila dito water supply. Ditong hawak na tent, kalahating tent lang siya. Mamaya makikita nyo, no. Anyways, kaya ako to isa-set up mga nilalang, no, dahil susubukan ko na gawing shelter to nilakay ngayong gabi. Titignan natin kung makakatulog sila dito. All goods mga nilalang, na i-set up na natin yung tent nila kay tsaka ni Peace. First time ni kayo makikita tong tent na to, pero si Peace pangalawang beses na niya yan, kaya naman alam na niya na doon siya matutulog. Anyways mga nilalang, sasapinan na lang natin to para kung sakali na lumamig yung ground is kahit papano, no, maibsan yon. Testingin natin ngayong gabi kung magiging maayos yung pagtulog nila, at kung magiging maayos man ay lagi na natin dadalhin tong tent na to para ito na yung magsisilbing shelter nila. Kumunto muna rin po tayo ng pangkatanig. Medyo magulo ang homie sa kadahilanan na biglaan lang naman tayo umalis sa bahay. Di pa ako masyado nakakapag-ayos. Meron pa ako mga stock ng mga nakaraang linggo sa previous camping natin. Kaya naman it's time na para linisin tong mga to.
So yun mga nilalang, no, meron nga rin pala ako ditong binili na leather handle para sa mga cabinet. Medyo pangit na kasi yung itsura na itong mga handle ni Homey. Nagmukhang luma na siya. So papalitan natin siya nitong ganitong leather handle. Sa kadahilan ng tirik ang araw, sayang naman yung init niya kung di natin gagamitin. Kaya ibinilad muna natin tong ating mga foam. At medyo magulo pa ang loob dahil nililinis natin. Anyways mga nilalang, no, unexpected. Hindi ko akalain na may dadating ng kaparehas natin ng hilig, which is camper van din. Nakilala ko na si Sir Sammy. Mamaya bibisitahin natin yung kanyang camper van. All goods mga nilalang. Naiayos na natin ang bahagyan loob ni Homey. Anyways, ipapakita ko lang sa inyo yung mga nadagdag. At almost finished na talaga siya. So dito nagdagdag lang ako ng mga litrato na nagsisilbing memories sa mga adventures na ginawa natin. At meron din tayong bagong power supply na AC180. Mula pa rin yan sa Bluetti. Maraming salamat palagi Bluetti sa pagbibigay suporta sa Mikey Lista Vlogs. Gagawa tayo ng review tungkol dyan. At yun, nandito pa rin naman itong ating amplifier, dalawang speaker. At dito sa loob yung mga ilang gamit natin sa pagtulog katulad ng mga inflatable na unan. At ang ating isang Bluetti na EB70 na sobrang solid din. At ang pinakabago natin na dagdag dito, which is itong ating refrigerator. Nabili ko lang siya sa SM. At fit na fit siya kay Homey, no? Hindi siya ganong kalakihan. At ang maganda pa doon is hindi siya malakas sa kuryente. Sa kadahilanan na 65 watts lang ang kaya niyang kunin. Ganun pa man, kahit 65 watts lang yon, ay kaya niyang palamigin ang loob. Ganyan lang siya kaliit. At dito naman ang freezer niya na talaga naman nagyayelo pa, no? Naglagay lang din ako ng cabinet enclosure niya para hindi naman masyadong expose itong ating rep. At naglagay lang din ako dito sa side ng corkboard para naman lagayan ng mga notes at iilan pa. At dito naman mga nilalang sa likuran ng ating rep, is naglagay lang ako ng dalawang exhaust na magsisilbing exhaust ng likuran ng rep natin. Dahil alam naman natin na umiinit to at hindi ko naman pinapaandar yon kapag umaandar din si Homey o bumabiyahe kami. Ginagamit lang natin yun mga nilalang, no, kapag katulad nito nakahinto tayo. Anyways mga nilalang, kung gusto nyo ng full van tour, comment lang kayo dyan sa baba para naman gawin na natin to dahil almost 100% done na si Homey. Iisa na lang ang kulang at sasabihin ko na lang yon sa susunod na video. Alas 12 na, kaya naman prepare na muna tayo ng ating lunch. So quick lunch lang ulit. Naghiwa lang ako dito ng luncheon meat. So yung mga nilalang, silipin natin itong camper van ni Sir Sammy. So dito makikita natin meron siyang CR. You know, napakaliit lang pero magagamit mo din talaga. Nakakatayo tayo sa loob. Ang height ko nga pala is 5'8". Ito yung kama nila, paka-solid din. And may mga cabinets din dito. Yan, medyo mahihayin kasi si Sir Sammy kaya ako na lang yung mag-iikot sa inyo dito. At dito naman sa itaas, meron silang exhaust fan na in and out. So kasalukuyan ngayon na naka-in para pumasok yung hangin mula sa labas. And ito naman yung sink nila. Wow. And then ito, may rep sila dito. Yan. May TV rin sila dito. Galing. May naka-pour the box. Tapos may aircon Solid. siya. Ah talaga, meron din. Ayun ang aircon. Ayan. Galing. Tapos ito yung walang signal. Sige, okay lang po. Yan siya. Ah, ito yung water tank nyo po. Oo. Galing. So dito sa loob mga nila lang, no, para ka talagang nasa bahay. Dahil halos kompleto na siya. May kama, may TV, may CR, and sink. May aircon pa sa ilalim, no. Kung nga sir, nasa campsite ka na may kuryente, pwede mo Pwede mo isaksak isaksak dito. dito. Okay po. Ito yung DC-DC ano niya, charger. Pagka gaya ngayon yan, ayan, nakailaw, solar siya, nagcha-charge ngayon. So pag tumatakbo, iilaw to. Alternative, So magtutulong sir. silang dalawa. Ah, okay. Tapos ito yung kanyang lithium battery, 400 ampere hours yan, 4 na gen type pa. Apat. Ito yung kanyang inverter, 3,000 kilowatts. 3 kilowatts. 3 kilowatts, solid.
Pang off-grid na talaga siya, no? Pwede talaga nang walang uwian, no? Sir, mga ilang taon or ilang months mo to ginawa? Ay, putol-putol din eh. Putol-putol, no? Mga 2 taong ko rin inutay-utay. Kasi mabigat din ang budget eh. Oo, gastusin. Pero after all naman, tignan mo naman yung kakalabasan, napaka-solid. Kahit saan kami nakakapunta, yan Oo. ang dala namin. Anong unit to, sir? Yung sasakyan? Hyundai Grace yan. Hyundai Grace. Oo, Hyundai Grace. Tapos ginawan ni sir ng parang shell sa taas para nakakaakit ka. Ay, nakakatayo ka. Galing. Tapos may fabricated din na rack. Ang ganda rin ng decals sa sir, oh. Decals ba to, sir, o ano? Hindi, ano ko lang yan. Pintura, oh, ayos. Pang adventure talaga siya. So yun mga nila, nakapag-pack up na tayo. At bago ako umalis, is nirepilan na natin yung water tank ni homie. So puno na ulit yan. Sana naman no, is hindi tayo mapagtripan ulit para naman may magamit tayo sa susunod na tubig. Anyways mga nila, mag-wash lang ako. Tapos punta na tayo sa next destination. Nakahanap ako ng spot dito lang malapit sa Tagaytay, sa may Mendez. Isa rin siyang campsite. Alas 2 na nga ng hapon, kaya naman kung lalayo pa ako panigurado ay aabutin tayo ng dilim sa daan. Medyo hinapon na tayo sa kadahilanan na nakipagkwentuhan pa tayo sa mga kapwa nating campers. Pero all goods lang yun. Dito na tayo sa Army's Campground. Chinek ko lang yung area, no? Pero parang gusto ko dito na magstay muna sa kadahilan ng hapon na din. At panigurado, traffic sa daan. Good naman yung spot. Dito na muna siguro tayo magpalipas ng araw, men. At bukas ng umaga, rekta naman tayo dun sa San Pablo, Laguna. Hanap muna tayo ng spot at nang makapag-setup na. Yung basurahan natin kanina, magagamit pa natin siya dito, men. All goods na mga nilalang. Yan lang naman ang isa-setup natin. Setup ko na nga rin pala ulit tong tent nila Kay. So yun mga nilalang, medyo mainit at nakapagpalit na ako ng damit. Anyways mga nilalang, no, i-share ko lang sa inyo itong camping gear na to. Isa siyang awning extension. Shoutout kay Camp Sayon. Subukan natin tong produkto nila na i-install sa ating awning. Let's go! All goods mga nilalang, na i-setup na natin itong ating side awning extension. Pakita ko lang sa inyo, men. Malaking tulong siya mga nilalang, no, kung mainit na dun sa spot. Meron na siyang 2 kasamang tali at 2 kasamang pegs. At makikita mo dito na napaka-solid din ang pagkakatahi niya, men. Pwede nyo itong i-setup, depende sa gusto nyo. Medyo inangat ko lang siya para yung hangin sa ilalim is makapasok. Anyway, 600D Oxford fabric daw ang ginamit dito. At UV safe na rin siya. Hindi ko na-testingin dahil nakita ko na agad sa kanya. Kung mapapansin nyo, itong awning natin, which is itong nasa taas, is hindi siya 100% UV safe. Kung ikukumpara mo dito, men, halos hindi na makatagos yung liwanag niya sa kabila. At may seam tape na rin dito sa gitna. At syempre waterproof yan. All goods, napaka-solid nun, men. Itong produkto na to ay mabibili nyo kay Camp Sayon. Pwede nyo siyang orderin sa Shopee at Lazada. Ilalagay ko na lang yung link sa description nitong video na to. Pagpintuan man lang. Bata nakabili. Oo, salamat din po. Salamat. Thank you. Salamat mo sa pagsama. So yun mga nilalang, naglaan lang ako ng oras para makasama yung mga caretakers dito sa campsite, men. Sarap nila kakwentuhan. Iba pa rin talaga kapag local yung mga nakakausap mo, no. Prepare na muna natin yung tutulugan natin para makapagpahinga na din. Si Peace dito na ulit patutulog sa ilalim natin. At si Kay naman, no, dito ko na lang nilagay. Napansin ko kasi nilalamig sila dun sa tent, kaya naman dito ko na sila papatulugin. Anyways mga nilalang, magpapahinga na tayo. Kita-kits tayo bukas ng umaga.
Good morning sa inyo mga nilalang. Masarap ng tulog ko, men. Sobrang lamig ng umaga dito. Kahapon, nasa bandang Tagaytay talaga tayo. Is hindi gaanong malamig. Dito sa Mendez, sa may Tagaytay, men, sobrang lamig. Anyways, magandang buhay mga nilalang. Maaga na ako gagayak. Magpe-prepare na muna ako ng pagkain. Papaliguan ko sila kay. Tapos punta na tayo doon sa San Pablo, Laguna. Ay kuya. Ito ko makapuno ka na ito. Wow. Makapuno pala tawag sa ganyan. Kuya, salamat ha. Makapuno to. Oo, pero pwede naman matamisin yan eh, no? Oo, kahit maliliit yan. Biakin mo lang yan. Wag kutsarain mo. Mm. Kalamot yan. Kutsara na ah. Oo. Parang buko rin. Opo, opo. Pero kalamot yan. Biakin mo lang para di ka na mahirapan magtalop. Sige Kuya Alan, salamat ha. Solid lang dahil binigyan tayo ng guyabano ni Kuya Alan, yung caretaker dito, men. Siguro mga 2 days, all goods na to kainin. At itong makapuno, lagi ako nakakakita ng mga ganito. Hindi ko alam na makapuno pala to, men. Itong mga puno na to, alam ko makapuno to. Pero bihira kasi talaga ako makakita ng mga bungang ganyang kaliliit na mapagkakamala mo siyang buko. Inunahan na ako nila kayo. Sige nga kayo, buksan mo yan. Please, buksan mo. All good sa mga nilalang, nakapag-ayos na tayo, nakapag-pack up na para sa susunod na pupuntahan natin. Tara, biyahe na muna tayo. Na ng umaga. On the way na tayo doon sa may Sampaloc Lake. Subukan natin kung makakapagtinda si Homey Cafe doon. Stop over muna tayo dito sa 7-Eleven para mag-withdraw at bumili ng mga ilang kailangan natin. Wala pong cash. Walang cash. Ano lang. Kita mo sa sarili mo? Ay kahal. Lista mo na daw. Dami. Suka na. Sarap ng suka. Pwede mo dalawa para mabakan ko isa. Thank you.
All goods mga nilalang, napabili ako dito sa may labas ng 7-Eleven nitong Hari Manok men na leeg. Pang laman tiyan lang muna habang bumabiyahe tayo, no. Anyway, sobrang solid ng suka, kaya naman isa lang dapat ang plano kong kainin. Napabili pa ako ng dalawa. Padagdag tuloy ako. Bili rin tayo ng basahan para merong hihigaan sa lakay. Boss, magkano sa basahan? Magkano sa basahan? Ha? Pag isa lang? 30 na lang. Isa lang. Ano, kamusta kayo dyan? All good ba? So 17 kilometers na lang ang babiyahiin natin. Andun na tayo sa may Sampaloc Lake. Nagpin lang ako dito kung saan may mga dali dahil dyan tayo magre-restock. Bago tayo pumunta dun sa spot na pupuntahan natin, maghahanap muna ako dito ng malapit na simbahan. Dahil Sunday ngayon, kalimutan na natin lahat, wag lang ang Panginoon, men. Sir, excuse lang po. Magtatanong lang sir, saan kaya po pwedeng magtinda rin po dito? Papaalam. Yan, sepe. Saan po? Yan, sepe, nakapula. Ay, nakapula? Sige po. Dalan po kayo. Sige, thank you po. All goods mga nilalang, nakahanap na tayo ng spot. Yung kinausap natin kanina na nakapula na Barangay Tanod, sabi niya dito na lang daw tayo umispat sa may bantang dulo ng barangay nila. Ganda ng spot dito, men, no? Sampaloc Lake. So yung mga nilalang, hindi nga pala tayo nakapagdala ng menu board. Ang gagawin ko na lang is bumili ako na itong white folder na to. Lalagyan na lang natin siya ng ice tsaka hot coffee for sale. Anyways, ang presyo ng ating titinda ngayon, yung ice natin is 85, ang hot naman natin is 60. At ang gamit natin gatas dito, milk full cream na M-board. At ang gamit naman natin bean, syempre mula pa Cordillera ang Benguet. Homey Cafe, man. Salted caramel tong tinimpla ko. Inom muna tayo ng kape habang tinitignan yung ganda ng lake.
mga thunderstorms, no, sa may northern Palawan, Panay at Negros at maraming bahagi ng Mindanao at may ilang lugar pa ang makakaranas ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Bukod po sa bagyong Mika sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay meron pang isang minomonitor na low pressure area mahigit 2,000 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So yung mga nilalang, kakarinig ko lang ng balita na may bagyo nga, no. Tignan natin sa satellite kung saan papunta yung bagyo at direksyon nito. So ito mga nilalang, medyo malaki ang bagyo, Panigurado bukas ng umaga lalandfall na to dito sa norte. Anyways, tignan natin bukas kung ano magiging lagay ng panahon dito sa atin. At sumapit na nga ang gabi, sa hindi inaasahang pangyayari ay may lumapit sa aking lalaki na hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang pakay. Ngayon ka na lang po siya rito. Ngayon ka na ba nag-umpisa? Narito ang mga kwento handog namin para sa inyo. Opo. Kilalanin ang big winner ng harap ng Marlon Fuentes na Nagkaroon may kayo ng Tourette syndrome. pag-usap naman. Lahat ng yan tulad sa Hepe ang tao po. Sino Epe? yung nakapula po ka na. Aba? Pangalan. Sino Epe? Kalimutan ko yung pangalan. Di. At may problema ko pa. Pero, Ano po? gawa lang din naman kayo dito. Kailan ka lang dito? Ngayon ka lang Oo, ngayon lang pwesto, ako. Oo. Hindi dapat focus na malayo. First time lang naman kung ano, hindi naman. Bukas naman wala na ako dito. Mamaya alis din ako. Hindi yun. Hindi yun. Hindi kailangan yun. Ang kailangan dito yung magtatagal. Oo. Kaya lang, yung pinasukan mo, mali. Oo, mali. Mga nilalang, meron ditong lasing, no? Hindi ko alam kung ano gusto niya mangyari, men. Pilitin natin maging kalmado sa mga ganitong sitwasyon dahil pagka pinatulan, kahit yung mga nakamotok sinisita niya. Dahil pag pinatulan natin to, di ba, tayo din ang mapapahamak. Anyways, kung talagang makulit siya or ano, edi back up tayo para safe. Ay, ganre. Hirap. Taga saan kaya? Bakit to? Ako ba nga dapat tanongin mo o dapat ako magtanong sa'yo? Dayo lang ako dito. Kaya ha? O ano pong problema kung gano'n? Kailangan ko po ba umalis na? Hindi yung umalis. O ano pong pinag-uusapan natin? Kailangan ba nagsimula dito? Ngayong gabi lang po. Ngayong hapon lang. Ngayong gabi. Tapos aalis na rin ako. Hindi. Oo, aalis na rin ako maya-maya. Sige ha. Ang kulit niya mga nilalang. Anti-trigger siya. Anyways, nakaka-4 na benta pa lang tayo. Pero pag di tayo tinantanan neto, men, magpapakap na ako. Iwas na lang tayo. Hindi ko alam kung ano siya dito, pero nagpaalam naman ako sa hepe ng barangay dito. At dito ako pinaspot. Hindi siya tumigil na balik-balikan ako. Kaya naman nagpasya na ako na umalis na lang. Dahil pakiramdam ko sa mga oras na to ay hindi ako safe. So yun mga nilalang,
mas pinili ko na lang na umalis doon para hindi na humaba pa yung usapan, no? Ayaw niya ako tigilan, hindi ko alam kung ano yung pinupunto niya, hindi ko alam kung gusto niya akong paalisin, kaya para matapos na yung usapan, umalis na lang ako. Pero naiintindihan ko naman dahil lasing siya. Plano ko pa naman na sana na doon ako magpapaumaga, pero dahil doon sa nangyari, hindi ko na maramdaman na safe ako doon. Isang patunay lang din na mas safe pa yung mga pinupuntahan kong liblib na lugar kaysa sa syudad. Anyways mga nilalang, all goods lang yon. Hanap na lang tayo ng ibang spot ngayong gabi kung saan tayo magpapaumaga. So yun mga nilalang, nandito tayo sa may Shell, sa may SLEX. Medyo nagugutom na ako at inaantok na. Kain na muna tayo mga nilalang. Meron pa akong natira kanina, kaya naman yun na muna yung kakainin. Anyways, yung mga camper dogs natin, nauna pa sa akin kumain yung mga yan. So itong ulam natin ulit, ang natirang fish fillet sa last camping natin kanina. At yung kanin natin na hindi naman napanis sa kadahilanan nilagyan natin to ng suka, no? Kain tayo mga nilalang. Safe naman yata kung dito tayo matutulog, no? All goods naman yung spot dyan ni homie. Dito tayo matulog, men. 11 PM na din kasi at inaantok na ako. So dito na tayo matulog. Sila kay all goods naman dyan. Sanay naman sila dyan dalawa at meron sila sariling electric fan. Yung mga gamit natin, men, yung mga nasa taas ay ibinaba ko na. Dito na lang tayo matutulog. Hindi naman tayo pansin sa loob kung sakali. Morning. Grabe, ang daming iniwang kalat ng mga nag-drop by dito. Good morning Jollibee. Good morning Shell. Good morning sa inyo lahat, men. Good morning. Hindi pa natin masyado makaramdaman yung bagyo dito, men. Tignan natin sa satellite kung nasa na nga ba ito. Sa mga susunod na oras, men, is magla-landfall na siya sa may bandang Aurora kung di ako nagkakamali, men. Saan kaya ang next destination natin? Tignan natin kung ano yung mabubuo na plano.